Amazing morning, everyone. So, today, didiscuss ko sa inyo yung all about our food cart franchising business na ino-offer ng IM Worldwide. So, welcome to IM Worldwide Business Presentation. So, ang pangalan po ng company namin is IM Worldwide. Ito pong dalawang na nasa picture na to, ito po yung dalawa sa pangunahing may-ari ng IM Worldwide. Ito po is yung nasa right side niyo po, which is yung lalaki po, siya po si Mr. Allen Marvinider, yung aming pong president. And yung nasa kaliwa niyo naman po, yung babae, yan po naman po si Miss Aika Lorraine U, yung aming pong vice president. So, ito po yung office po namin and business registration. So, yung office po namin is located along Ortigas Avenue near Green Hills Shopping Center. And yung aming pong SEC or SEC registration, kung gusto nyo po ma-check talaga kung legally operated ang business, pwede nyo po yan i-search through online. Type nyo lang po www.sec.gov.ph tapos type nyo lang po yung pangalan ng company, IM Worldwide Corporation. So, ano-ano nga ba yung mga franchising concept na ino-offer ng IM Worldwide? So, si IM Worldwide is an exclusive partner of KJE Global. Si KJE Global po is 10 years na po in food industry. Ang maganda po nito, si KJE Global is a proud member of Philippine Franchise Association. Meaning to say, in terms of quality ng product and quality ng food frozen products po natin, makakasiguro po tayo na malinis and dumaan sa tamang proseso yung mga pagkain po natin. Di po tayo katulad ng mga ibang mumurang food cart franchising business na they don't have their own supplier in regards to kanilang mga food products. O kanila lang po, yes, mura po yun, nagkakalaga ng mga 25 to 30,000, but then again, yung food cart po nila is food cart lang, food cart na binalutan ng tarpaulin. At the same time, wala po silang sariling supplier ng mga product. Ito po sa atin, ito ready to operate na po. Kulang na lang dito yung tao na magbabanta, yung location and the permit. Ang maganda po dito, meron po tayong sariling supplier ng ating mga pagkain, which is yun nga po si KJE Global, a proud member of Philippine Franchise Association. Isa pa po sa pinakamaganda pa pong record ni KJE Global, siya po yung nagsusupply sa 200 outlets ng Pure Gold na mga dim sum products. At the same time, siya rin po yung nagsusupply kay Mr. Marvin Agustin ng kanyang mga dim sum products po, kung familiar kayo kay Marvin Agustin. So, let's talk about the concept na ino-offer po ng food cart franchising natin. So, ito po yung Mang Siomai. Yung Mang Siomai po, ito po yung all about siomai. So, ang maganda po dito, ito pong siomai natin, hindi lang po apat. Normally po kasi pag siomai, apat lang. Ito po, siomai, 5 po yan. Pero same price po, 28 pesos. Then next po is the Dumpling King. Dumpling King po, ito po yung mga pan-fried gyoza, shark's fins, and dumplings. Ito po yung isa sa mga best-seller concept po natin as of now. Ito po yung best-seller natin, yung Dumpling King na concept. Pangatlo po is yung ating pong Hong Kong fried noodles. Hong Kong fried noodles, ito naman po yung mga fried noodles. Okay, kung familiar po kayo kay Hong Kong style. Okay, fried noodles. Ito naman po sa atin, Hong Kong fried noodles, Dim Sum Republic. And lastly po, yung Chinky Pao, all about siopaw naman. So, ito po yung apat na available concept na ino-offer po ng IM Worldwide Food Cart Franchising Business. So, kayo po yung pipili kung anong gusto nyo po na concept and kung ano po yung package din na pipiliin po ninyo. Okay, ano-ano ba yung mga package na ino-offer po ng IM Worldwide Food Cart Franchise? Meron po tayong single cart, single collapsible food cart, ang price po ng 73,600. And meron din po tayong kiosk cart, yung yun naman po yung 112,000. Ito po yung best seller natin as of now, yung 112,000 package, kasi kiosk type na food cart na po siya. Okay? So again, ready to operate na po yan, meaning kasi lahat po ng kailangan ng franchisee, nandyan na po. The food cart, equipment, basic tools and utensils. Meron na rin po yan free franchise seminar kung bago kayo sa pagbi-business. Tuturuan po namin kayo kung paano nyo papatakbuhin yung negosyo. At the same time, mag-expand po yung business niyo. And meron na rin po yung crew training, which is unlimited. Meron na rin po siyang operational manual. At the same time, meron na rin po siyang initial product inventory. So, may kasama na po siyang product, good for opening. Again, ang kulang na lang po dito, yung tao na magbabantay, which is yung crew, sa inyo po manggagaling po iyon. Yung location po, okay, sa inyo rin po manggagaling din yun. And at the same time, yung permit. Okay? So, yung permit po na kailangan na naman po normally po dyan is yung ating pong barangay permit, mayor's permit, and DTI permit. Hindi na po natin usually kailangan ng BIR kasi non-taxable naman po pag micro business. Okay?
So, next. Ayan. So ngayon, ang maganda po dito, usually ang tinatanong po ng ibang mga franchisee natin, paano kung nasa probinsya ako o nasa malayong lugar ako, paano yung supply ng produkto ko? We do have lot of stockists na po all over the Philippines. Kung ano po yung pinakamalapit po sa inyo, dito po, dun po kayo ikakabit ng ni KJE Global para po sa distribution po ng food products po ninyo. Again, kung ano po yung pinakamalapit po sa inyo, sa lugar po na pagtatayuan po ninyo, doon po kayo kukuha ng produkto. Okay? So, wala nang po magiging problema sa ating pong supply and delivery ng products. Next, pag-usapan naman po natin, syempre, normally, isa rin po sa mga tinatanong pag magpuput up ng food cart franchise business, paano yung takbuhan ng kita dyan at the same time yung return of investment. Ito po yung financial projections po natin. Depende po dito kung saan nyo po ipopwesto po yung food cart po ninyo. Meron po tayong low, ito po yung mga malalangaw na lugar o yung di talaga matatao. Yung medium, which is 50-50, yung tubo, kita, and high, ito naman po yung talagang malakas po yung bentahan po natin. Normally po, I do suggest sa mga franchisee ko, normally kasi pag magpuput up talaga ng food cart, ang una kagad pumapasok sa isip ng franchisee is gusto niya magtayo sa mall. Yes, okay po yung mall, but then again, I do not suggest po sa mga kayo sa mall, like SM or Robinson. Why? Yes, marami pong market po doon, maraming tao, but then again, talo po kayo doon sa rentahan. Pero kung mga commercial malls lang po, like Pure Gold, Shopwise, at yung mga maliit na mall lang po, pwede po yun kasi it will range lang naman po 10 to 15,000 yung mga monthly rent. So, panalo pa rin po tayo pagdating sa kita doon. Ang talagang sinasuggest ko po na is schools, offices, churches, yung mga malalapit na sa terminal at the same time sa mga palengke. So, yun po yung mga talagang masasabi ko na good po talaga yung profit na makukuha po ninyo. So, pag-usapan po natin yung return of investment. Pag-usapan na po natin yung pinakagitna, which is the medium. Ito po yung kulay green. Sample, ang rent po is 10,000. Ang labor nyo is 300 pesos times natin ng 30 days, so 9,000 yan. Electricity and water, 2,500. Miscellaneous, 1,500. So, total OPEX nyo po, yung operating expenses nyo is 23,000. Hindi pa po yan neto. Okay, so minus pa po natin dyan yung average daily cash. Sabihin na natin, kapag medium po kasi, normally ang kita po niya nasa 3,600 to 4,000 o 4,000 pesos a day. So, sabihin na natin 3,600 na lang po sa loob ng isang araw. So, nag-operate po kayo ng 26 days. So, 3,600 times 26. So, ang total nyo, 900 ang monthly cash sales. Less po natin dyan yung COGS o yung binili nyo pong produkto sa KGA, which is yung puhunan po ninyo. So, 52,416. So, OPEX nyo po, minus po natin yung OPEX, which is 23,000. Ang monthly net profit nyo po is 18,184. Kung nasa medium po yung range po ng bentahan po ninyo, normally po, ang return of investment po dyan is nasa 4 to 5 months span of time. Pag high po talaga, o yung mataas talaga yung malakas talaga yung benta natin, mga 2 to 3 months po, ROI na po kayo. Pero pag low talaga, yung pinakamababa natin, mga 9 to 10 months po siya. Okay, so di naman na rin po, di na rin naman ang pumasama. Okay? Ang maganda po dito para sa food cart natin, wala po tayong nakatie up na drinks. Any drinks pwede mong ibenta, wag lang pong alak. Unlike po sa ibang food cart franchising business, kung ano po yung nakatie up na drinks like kulaman, obligatory po na kukunin nyo po yun. Maganda rin po dito, wala po tayong product quota. Any amount of product pwede mo pong orderin. Unlike po sa ibang food cart franchising business, okay, meron po silang product quota. Every week o every month babatuhan ka ng produkto. Depende sa kontrata po na pag-uusapan ninyo o pipirmahan po ninyo. Normally, nasa 10,000 to 20,000 po yun. So, sabihin na natin 10,000 pero week kami nabatuhan ng produkto hindi mo naubos. Normally, dyan po nagsisimula yung pagkatalo ng business ng isang franchisee. Kaya ginawa po ng KJ Global, wala po tayong product quota. Any amount of product, pwede nyo pong orderin. Wala din po tayong royalty fee. Ibig sabihin, kung ano po yung kikitain po ng franchisee o ninyo, dun sa food cart po ninyo, wala na pong hati ang company. Sa inyo na po yan 100%. Okay, wala na po tayong mga hidden charges unlike po sa ibang mga food cart franchising business. Doon sa nilabas mong pera, may mga hidden pa. Dito po, kung ano po yung capital, 73,600 o 112,000, kung ano yung pipiliin po ninyo dyan, yun lang po talaga yung ilalabas po ninyo. Sooner or later, yung mga ilalabas nila naman po pera is yung mga bibilihin nyo na lang po na produkto o stock po ninyo na food products. Okay? So, yun po. Next, pag-usapan po natin,
So, ito po yung differentiation natin dun sa 112,000 na package po natin na bestseller. Meron pong brand X, brand Y, brand Z. Ito po yung mga normally na kiosk type din na food cart na nag-range from 250 o 150 to 300,000 pesos. Meron pa po yung mga setup fee. So, mga total po talaga yan nasa 250, 480 o 400,000. Sa atin po, 112,000 pesos na yan. Wala ta pong setup fee. So, yun lang po ko yung talagang ilalabas po ninyo. Okay? So, 112 lang. Next. So, maganda po nito, may mga promo po kami. Meron po kaming buy one, take one for the single. Dalawang food cart na single cart, 102,400 lang. So, instead na maglabas kayo ng dalawang 73.6, dalawang, ang lalabas nila na po is 2,400. So, nakasave kayo 44,800. Meron din po tayong buy one, take one for the kiosk cart. Ito naman po yung 160,800. Nakasave po kayo ng 63,200. Ready to operate na po yung dalawang food cart na yan. Meron na rin po tayo ditong buy one, take two. Okay? So, tatlong food cart po na single cart, 131,200 yan. Nakasave na po kayo ng 89,600. Then, sa tatlong kiosk cart naman po, 209,600 na lang po. Save po kayo ng 126,400. Instead na maglabas kayo ng tatlong 112, which is 336 pa, ito 209,600 na lang. So, naka-promo po tayo. Okay, so mas maganda makapag-avail na po kayo. How to franchise? So, follow these requirements. Number 1, kailangan nyo pong gawin, choose your package. Kung ano gusto nyong piliing package, kung 112 ba o 736. Tapos, kung ano po yung concept po na pipiliin nyo, dumpling ba, siomai ba, etc. Then, sign the application form. OFW or provincial franchisee, meron po tayong isasend na application form po sa inyo. Pay your desired package. So, kapag probinsya po, mag-via bank deposit po tayo. Kapag Metro Manila naman po, pwede po tayo mag-meet. Para na rin po for food tasting na din. Tapos, ang release po ng food cart natin will be 3 to 4 weeks upon payment po. So, meron po tayong fabrication. So, hindi po kasi natin minamadali yung paggawa ng food cart natin. At the same time, para meron pa rin po tayong time para asikasuhin yung mga kailangan niya po pong requirements. Okay? So, ang maganda po dito sa food cart franchising business po namin, karamihan po kasi sa mga nagpo-food cart franchise sa amin, once na nag-put up sila ng food cart nila, nagre-refer back sa amin. So, on dati, ang nangyayari, yung nagre-refer sila, kumukuha yung ni-refer nila, sa amin pa po napupunta yung commission. Ang maganda po dito, pag part ka na po o bumili ka ng food cart natin, part ka na rin po ng program po na ito, additional waste to earn po, dagdag kita bukod po sa food cart niyo. Once na nag-refer po kayo, mayroon po kayong additional income. You can turn your 73,000 to 72,000 every month or turn your 112,000 to 145,000 every month. Paano po iyon? Ito po yung tinatawag naming Just For You program. Ibig sabihin po ng Just For You program, pag naka-refer ka ng 4 na tao, nakukuha ng package either 73,600 o 112,000, meron po kayong additional income. Okay? So, para po mas maintindihan po ninyo yan, ito po yan. So, once na nakapag-refer po kayo ng isang 73,600, meron po kayong 6,500 referral fee sa kada isa. So, 6,565,6565. Kapag naka-4 po kayo, meron kayong plus 40,000 pesos. So, 6,500 plus 6,500 plus 6,500, total po nun plus the 40,000 will be 72,000 pesos. Ngayon, kung 112,000 naman po yung kinuha, sa kada isa po niyan, meron kayong referral fee na 7,500 at pag naka-4 kayo, meron kayong additional 100,000. Ito po yung pinakamabilis na paraan kung bakit nababawi agad ng franchise namin yung kanilang mga puhunan because of this. Nagre-refer po sila habang nag-aantay pa po sila ng release ng kanilang food cart. Ito kung every month mo nang nagagawa yung pag-refer. So every month, kumikita ka ng 72,000 o 145,000. In 4 months, not bad, 288,000 o 518,000 po yun. Okay? Ang maganda po dito, once na nag-refer din yung 4 mo, ito po kung puro gold o puro yung 73,600, 4 every month ang nangyari. Ang total accumulated income nyo po in 6 months, bukod po sa kinikita nyo sa food cart, will be 8.2 million. Okay? At bukod doon, meron pa po kayong libreng incentives. Tapos, paano naman kung platinum? Ito yung pinakamasarap.
Pag platinum, yung 112,000, kumikita ka na sa food cart mo, nag-refer ka na ng apat, bawi ka agad yung punan mo, kumita ka ng 145. Tapos yung apat, nag-refer ka apat every single month. So, ang total accumulated income nyo po in 6 months will be 20 million. So, yun po yung ating presentation for the food cart franchise business. Thank you po and God bless.